So yun, isi-share ko lang sa inyo kung bakit nasisira yung ignition coil ng ating mga sasakyan. So ipapakita ko sa inyo. Papaliwanag natin. 3, 2, 1. So punta tayo sa engine bay. Ituturo ko sa inyo yung ignition coil. So ito yung ating ignition coil. Ayan. So 4-cylinder lang po tayo. Ayan. So minsan kaya nasisira yung ating ignition coil dahil minsan nagkakaroon ng sobrang init. Kapag ang engine natin ay laging mainit o nag-overheat, nadadamay po yung ignition coil. Dahil po sa init, nasisira ang internal insulation nito. Yan. So, kadalasan din, nagwo-worn out or sirang spark plug. Kapag po kasi ang spark plug ay luma na o hindi na gumagana ng maayos, napipilitan ang ignition coil na mag-work harder para makagawa ng spark. So, napapabilis talaga ang pagkasira ng ignition coil. Kaya minsan, nagkakaproblema rin sa electrical problem. So, ito yung ito yung mga sakit niya. Yan. So, kapag naman hindi stable po yung kuryente galing sa baterya, ito po, galing dyan sa baterya, yan, ay pwedeng masunog ang ignition coil natin. So, dahil too much voltage, no? Yung current niya or kulang supply, so parehong nasisira. Ibig sabihin, yung ignition coil natin, kapag sobra po yung voltage, masisira po yung mga sakit, yan, itong ignition coil. So, ganun po. Minsan naman, nagkakaroon ng moisture o tubig dito sa mga paligid ng ating cylinder head. Yan, dyan. Nagkakaroon ng tubig yan dyan. So, kapag nabasa po yung ignition coil, lalo na kung napasukan po ng tubig, pwede pong magkaroon ng short circuit. Yan. Posible po magkaroon ng short circuit. So, ito po ang pagkasira ng ating mga ignition coil. So, pwedeng magkaroon ng pagkasunog doon sa may dulo ng ignition coil. At isa pa, yung dami ng langis dito sa pagitan na yan. Yan. So, minsan nagkakaroon ng langis dyan dahil itong valve cover gasket ay tumatagas na. So, may mga seal kasi yan, bawat isa. Yan. So, kapag nag-leak po yan, sobrang dami ng langis dun sa paligid ng coil, pwede itong mag-cause ng overheating at electrical leakage. Nasisira po, doon po nasisira yung performance ng ating ignition coil. Yon. So, kaya yung iba naman, habang tumatagal, luma na, natural po na humina ang ignition coil dahil tuloy-tuloy po yung paggamit habang tuluyan na ito masira. So minsan yung iba, maling installation o hindi compatible na parts. Pag mali po ang kabit ng ignition coil, hindi sakto yung swak ba kung tawagin, ang pwedeng agad masira at madudulot ng problema ang engine.
Kaya laging pagbibili po tayo, kailangan lagi pong sa kasa, yan, huwag tayo palaging second hand. Kaya yung ignition coil po ay napakahalaga pong papel sa sasakyan dahil ito po ang nagbibigay ng spark na kailangan para umandar ang ating makina. Kapag ito ay nasira, makakaranas ka ng hirap sa pag-start. So, engine misfire, panginginig, at mahinang performance. Kaya importante ang tamang maintenance. Regular na pag-check ng spark plug at pag-iwas sa overheating para mapanatili nating maayos ang ating mga ignition coil at maging maayos ang ating sasakyan. So, yun lamang po. At sana sa pag-share ko ay may konti kayong natutunan. So, God bless you more and keep safe.